Ngayon ay April 6, Sunday, at magbibigay ako ng update dito kay Hope na pinakapan ko last month, March 3. At eto yung isa sa mga napansin ko noong pinakapon ko siya, itong kanyang balls. Eto, kung napanood yung video na ginawa ko dito, noong mga pang third day, pagkatapos yung ikapon, napansin ko na lumolobo itong balls niya. After 1 week, para sa kanyang follow-up check-up, tinanong ko doon sa vet kung bakit ganoon. And naliwanag sa akin nung vet na naka-duty nung time na yon, hindi siya yung nag-opera dito, yung nagkapon dito kay Hope. Lalaki naman yung nag-explain sa akin. At ang sabi niya ay normal lang daw na kapag pinakapon yung aso, ay lumolobo talaga, lumalaki talaga yung bayag nila. At habang tumatagal, ang mangyayari daw dito, umiimpis yan, lumiliit hanggang sa magiging balat na lang daw siya. So ngayon, after 1 month, yung balls ni Hope ay lumiit na, pero hindi pa naman siya nagiging balat. So ganyan ang itsura niya ngayon. Kaya sa mga nagpapakapon ng aso or pusa, actually may napanood ako na parang nagsisi pa nga daw siya na bakit pinakapon niya yung pusa niya. Kasi nga napansin niya na namamaga yung bayag ng kanyang pusa. Wag po kayong matakot kasi katulad nga na sinabi ng vet sa akin na normal lang daw talaga yon na namamaga yung bayag ng aso kasi nga tinanggalan siya tinanggal yung ball sa kanya. So kumbaga sa sugat, normal na nagkakaroon ng pamamaga, ganyan. Syempre may sugat kasi nga tinanggalan ng balls. So normal lang yon. At para maiwasan yung infection, kailangan sundin natin yung binigay na vet sa atin na gamot, katulad nga ng ginawa ko kay Hope noon, na asin talagang nililinis ko itong hiwa sa kanya para hindi magkaroon ng infection. So katulad niyan, ayan, tuloy-tuloy naman ang paghilom niya. At eto, yung dating namamaga na halos parang lobo, itong kanyang bayag, ngayon, ayan, unti-unti na siyang lumiliit. At bagong paligo lang siya ngayon, kapapaligo ko lang kanina. Tapos, ano ba napansin ko sa kanya pagkatapos siyang maipakapon, ano yung naging epekto sa kanya? Well, ang napansin ko sa kanya kapag naglalaro sila ni Amiga, yung hindi na siya tulad ng dati na parang sexually active. This time para bang nakikipaglaro na lang siya kay Amiga, pero yung hindi na siya katulad yung dating lalaki na asin talagang, alam niyo na, this time medyo lilo na siya, parang gusto lang niya makipaglaro kay Amiga, ganon. Tapos si Amiga naman, parang wala ding gana sa kanya. Naglalaro lang sila, pero ganon lang. Sabi pa nga ng vet sa akin, na kapag nagtagal daw ito, yung mga nag-undergo ng kapon, ang nangyayari daw sa kanila ay lumalaki yung aso, lalong tumataba. Pero dito kay Hope, hindi pa naman siya dumadating sa point na ganon na asing lumolobo yung katawan niya, tumataba. Kasi sa kasalukuyan kasi ayan makikita nyo na nagpapataas kasi kami ng bahay. I mean, yung pinapatambakan namin itong loob ng bahay namin kasi nga lumulubog dito. So, nasa 2 weeks na nag-aayos dito yung mga karpintero. Kaya, nakaka-stress. Kaya, yun, kasi palipat-lipat ito ng lugar kasi nga natatakot yung mga karpintero sa mga aso namin dito. So, dahil doon, medyo na-stress din yung mga aso ko. Kaya, yan, katulad nito, tulog na tulog siya kasi ngayon lang tahimik kasi Sunday, so day off ng mga karpintero. Tapos kung mapapansin nyo na meron siyang tali dito kasi napakagulo nito. Yun naman ang napansin ko sa kanya na yung pagiging hyper niya ay hindi pa rin nawawala. Tumatalon pa rin siya sa may gilid ng bakod. Pag nakakakita siya ng mga tao dito sa tulay, ayan, nagagalit pa rin siya, lalo na sa mga bata. Kaya kailangang itali ko siya at baka meron siya makagat. So, ganun lang ang update ko dito sa pagpapakapon ko kay Hope. At sa mga balak magpakapon, huwag kayong matakot. Kasi normal lang na medyo magkakaroon sila ng pagbabago sa katawan nila. Pero, sundin lang natin yung sinasabi sa atin ng mga vet, yung mga gamot na ibibigay sa kanila para mas mabilis yung kanilang paghilom at hindi magkaroon ng infection doon sa tinanggal sa kanila. So, yun lang po. Hop up!